Nanginig ang mga kamay ni Patricia habang mahigpit na hawak ang isang kwadradong kahon. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Tila ba gustong kumawala at tumakbo palayo. Nakatayo siya sa gilid ng malawak at perpektong hardin ng mansyon ng mga De Villa. Nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Ang hangin ay malamig, ngunit pinagpapawisan siya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng mayordoma, si Aling Martha, noong unang araw niya sa trabaho. Ang mga salita ay tila isang babalang nakaukit sa pader ng mansyon. May isang gintong patakaran sa bahay na ito, Patricia, sabi ni Aling Martha. Ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Huwag na huwag mong lalapitan, hahawakan o kakausapin ang nag-iisang anak ni Sir Marcelo. Malinaw ba? Tumango siya noon, isang mahinang tango ng isang taong nangangailangan ng trabaho. Ngunit ngayon, heto siya. Handang sirain ang nag-iisang patakarang yon dahil sa nakita niya kahapon. Mula sa bintana ng kusina, natanaw niya ang batang si Laura na nakaupo mag-isa sa duyan sa hardin. Walang ingay, walang galaw. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kamay nito at hinaplos ang sariling ulo. Isang ulong makinis at walang buhok. Nakita ni Patricia ang anino ng isang napakalungkot na bata sa salamin ng sliding door, isang batang prinsesa sa isang malaking palasyo. Ngunit walang korona. Walang kahit isang hibla ng buhok. Sa sandaling iyon, hindi na lamang isang amo ang turing niya kay Marcelo o isang alituntunin ang batas nito. Nakita niya ang isang ama na sinusubukang protektahan ang kanyang anak sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang hawlang gawa, sa katahimikan at pag-iisa. At nakita niya ang isang batang unti-unting namamatay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalungkutan. Kaya't ang laman ng kahon na ito ay hindi lang isang bagay, ito ang buong sahod niya. Ang perang dapat sanay ipapadala niya sa kanyang ina, sa probinsya. Ang lahat ng kanyang ipon, isang malalim na hininga. Pagkatapos ay isang mabilis na pagkilos, lumabas si Patricia mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang sa malambot na damo ay parang isang mabigat na kasalanan. Inilapag niya ang kahon sa mismong upuan ng duyan kung saan siguradong makikita ito ni Laura. Mabilis siyang umatras, bumalik sa kanyang kanlungan sa likod ng halaman. Ang puso niya ay halos umakyat na sa kanyang lalamunan. Ilang sandali pa, bumukas ang salaming pinto. Lumabas si Laura, payat at maputla sa kanyang puting bestida. Naglakad ito papunta sa duyan at kaagad na napansin ang kahon. Tumigil ito. Nag-atubili. Sige na, bunso. Bulong ni Patricia sa sarili. Ang mga daliri ay nakakuyom. Buksan mo. Tila narinig ng hangin ang kanyang pakiusap. Dahan-dahang umupo si Laura sa tabi ng kahon. Maingat niyang itinaas ang takip at sa ilalim ng sikat ng araw, isang kislap ng purong ginto ang lumabas. Isang wig, isang magandang piluka na may mahaba at alon-along buhok na kulay ginto, parang sinag ng araw. Napaawang ang bibig ni Laura. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng lungkot, ay biglang nagkaroon ng liwanag. Dahan-dahan niyang inilabas ang piluka. Hinaplos ito na parang isang kayamanan. At pagkatapos, isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Patricia sa loob ng isang buwan niyang paninilbihan sa mansyon. Isang ngiti. Isang tunay, malawak at nagagalak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Laura. Sa sobrang tuwa ni Patricia, may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Sulit ang lahat. Sulit ang bawat sentimong ginastos niya. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay biglang pinutol ng isang anino. Isang malamig at makapangyarihang boses ang dumagundong mula sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Isang boses na puno ng yelo at kulog. Sino ang gumawa nito? Napatingala si Patricia. Doon nakatayo si Sir Marcelo. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na bagyo.
Ang mga matay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa eksena sa hardin. Ang nangiti sa mukha ni Laura ay naglaho, napalitan ng takot. At ang puso ni Patricia ay tuluyang nahulog sa kailaliman. Ang galit ay isang pamilyar na kumot para kay Marcelo. Sa loob ng maraming taon, ito ang nagsilbing baluti niya laban sa mundo, laban sa mga alaala. At ngayon, ang galit na yon ay umaakyat mula sa kanyang sikmura, mainit at mapait, habang mabilis niyang tinatahak ang hagdanan pababa. Bawat yapak niya sa marmol na sahig ay isang malakas na babala. Ang mga kasambahay na nakakasalubong niya ay nagmamadaling tumabi, yumuyuko, na parang mga damong hinahanginan ng papalapit na bagyo. Hindi nila kailangang magtanong. Ang kulog sa mukha ni Marcelo ay sapat ng sagot. Isang patakaran. Isang simple at hindi negosyableng patakaran ang sinira. Ang babaeng iyon, ang bagong katulong na may mga matang, tila laging nakikita ang mga bagay na hindi dapat makita. Patricia. Aling Martha. Ang boses ni Marcelo ay pumuno sa buong mansyon, malamig at walang emosyon, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng pader. Agad na lumitaw ang mayordoma, ang muka ay balisa. Sir Marcelo? Nasaan siya? Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na ng lahat. Nasa hardin pa po, sir. Ngunit bago pa man makahakbang si Marcelo patungo sa hardin, bumukas ang pinto mula roon. Pumasok si Laura, ang kanyang maliliit na paa ay halos hindi gumagawa ng ingay at sa ulo niya, ang koronang gawa sa sinag ng araw, ang gintong peluka. Kasunod niya si Patricia, ang muka ay maputla, ngunit ang mga mata ay determinadong nakatingin sa sahig. Humarap si Marcelo sa katulong, ang mga salita ng pagpapatalsik ay nasa dulo na ng kanyang dila. Ngunit natigilan siya. Si Laura, ang kanyang maliit na Laura, ay nakatingin sa kanya. At sa mga labi nito ay may isang bagay na halos isang taon na niyang hindi nakikita. Isang ngiti. Hindi isang pilit na pagniwi o isang malungkot na pag-angat ng labi. Isang tunay at dalisay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nitong biglang nagkaroon ng buhay. Ang ngiting iyon ay parang isang susi na biglang nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa isipan ni Marcelo. Biglang umulan ng malakas. Ang mga patak ay humahampas sa windshield ng kotse na parang libo-libong maliliit na bato. Sa tabi niya, tumatawa ang kanyang asawa, si Elena. Ang tawa nito ay musika, mas maliwanag pa sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan. Dahan-dahan lang, mahal, sabi ni Elena sa gitna ng kanyang pagtawa. Hindi tayo hinahabol. Ngumiti siya. Sa mga sandaling iyon, hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga kamay. Ngunit ang isang saglit na paglingon sa magandang mukha nito ay ang naging pagkakamali niya. Ang biglaang pag-iwas sa isang truck, ang pag-ikot ng sasakyan, ang nakakabinging tunog ng bumabasag na salamin at nayuyuping bakal, at ang huling bagay na kanyang narinig, ang biglaang paghinto ng tawa ni Elena. Sir? Ang mahinang boses ni Patricia ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo siya. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang paghinga ay mabigat. Si Laura ay nakayakap na ngayon sa kanyang binti. Ang mukha ay nakasubsob doon. Tila nararamdaman ang biglaang pagbabago sa mood ng ama. Tumingin si Marcelo kay Patricia. Ang galit niya ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang pagkalito. Isang pagkatakot. Ang ngiti ni Laura ay nagdala ng alaala ng tawa ni Elena. Ang kaligayahan ay nagdala ng alaala ng trahedya. Para sa kanya, ang dalawang bagay na yon ay magkaugnay, hindi mapaghihiwalay. Sa opisina ko, utos niya, ang boses ay garalgal. Ngayon din. Sa loob ng kanyang library, na napapalibutan ng mga libro at madilim na kahoy, hinarap niya si Patricia. Ang babae ay nakatayo sa gitna. Maliit at tila babasagin,
Ngunit hindi ito yumuko. Alam mo kung bakit ka narito? Simula ni Marcelo. Opo, sir. Sinira mo ang pinakamahalagang patakaran sa bahay na ito. Opo, sir. Ang simpleng pag-amin nito ay mas lalong nagpairita sa kanya. At sa tingin mo, sapat na dahilan ng isang nangiti para kalimutan ko yon. Pwede kitang paalisin ngayon din. Sa wakas, iniangat ni Patricia ang kanyang mukha. May luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang boses niya ay matatag. Nakita ko pong malungkot ang anak ninyo, sir. Nakita kong kailangan niya ng pag-asa. Kung ang pagpapasaya sa kanya ay isang pagkakamali, tatanggapin ko po ang parusa. Hindi nakasagot si Marcelo dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para sa pinakamagagaling na doktor, sa pinakamamahaling gamot. Pero hindi niya naisip na ang kailangan pala ng anak niya ay isang bagay na kasing simple ng buhok, isang bagay na hindi niya kayang bilhin, ang tapang na harapin ang lungkot. Hindi niya ito kayang paalisin. Hindi ngayon, lumipas ang maghapon. Mula sa bintana ng kanyang opisina, lihim niyang pinanood ang hardin. Nandoon si Laura, suot pa rin ang peluka, nakaupo sa damuhan, at sa tabi niya, si Patricia, binabasahan ito ng isang libro ng mga fairy tale. Naririnig niya ang mahinang halakhak ng kanyang anak. Isang parte sa kanya ang nakaramdam ng init. Ngunit mas malakas ang parteng nakaramdam ng panganib. Ang babaeng ito ay unti-unting winawasak ang mga pader na matagal niyang itinayo. Nagdadala ito ng liwanag sa isang mundong sinadya niyang takpan ng dilim. Kinagabihan, hinarang niya si Patricia sa pasilyo. Tumigil ito. Ang mga mata ay puno ng pag-aabang. Hindi na siya galit. Ang natitira na lang ay isang malamig na determinasyon. Huwag mong isipin na nagbago na ang mga patakaran dahil lang sa nangyari kanina. Sabi niya, ang boses ay mababa at mariin. This is your last chance, Patricia. Isa pang pagkakamali, kahit gaano kaliit, at lalabas ka sa pinto ng mansyon na ito. Tumango si Patricia. Naiintindihan ko po, sir. Tinalikuran na niya ito. Handa nang bumalik sa kanyang lungga. Ngunit isang tunog ang pumigil sa kanya. Ang ringtone ng isang cellphone. Lumingon siya. Nakita niyang kinuha ni Patricia ang luma nitong cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nakita niya itong sinagot ang tawag at nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha nito. Ang kulay ay nawala. Napalitan ng putla ng isang taong nakakita ng multo. Ang mga mata nito ay nanlaki sa purong takot. Nanginginig ang kamay na may hawak sa telepono. May ibinulong itong pangalan. Halos hindi marinig. Ngunit ang takot sa mukha nito ay sumisigaw. Kumunot ang noo ni Marcelo. Sino ang babaeng ito? Ano ang mga lihim na itinatago sa likod ng kanyang mga maamong mata? Isa na namang bagay na hindi niya kontrolado. At iyon ang kinatatakutan niya ng higit sa lahat. Ang pangalang iyon, Rico. Ilang taon na rin mula nang huli niyang narinig ang pangalan na yon sa boses mismo ng lalaki, ngunit ang epekto nito ay pareho pa rin. Isang biglaang panlalamig na parang may yelong gumapang sa kanyang likuran at kumapit sa kanyang batok. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at halos mabitawan ang luma niyang cellphone. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, sinusubukang habulin ang kanyang paghinga. Natagpuan na kita, Patricia. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang banta ay malinaw. Ang nakaraan na matagal na niyang tinatakbuhan ay unti-unti na siyang hinahabol. Ngayon, higit kailanman, ang mansyon na ito, kahit gaano pa kalamig at kalungkot, ay naging kanyang kanlungan. Kailangan niyang manatili rito. Kailangan niya ang proteksyon ng mga matataas na pader na ito. Kinabukasan, sinubukan ni Patricia na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit sa bawat tunog ng sasakyan sa labas, sa bawat pagbukas ng gate, ay may kaba sa kanyang dibdib. Hapon na nang dumating ang isang mamahaling itim na kotse. Bumaba mula rito ang isang babaeng tila lumabas sa isang magasin. Elegante ito sa kanyang suot na bestida
Ang buhok ay perpekto ang pagkakaayos at ang amoy ng pabango nito ay nanunuot sa hangin. "Tita Isabela!" Sigaw ni Laura na nooy nasa sala at naglalaro. Ngumiti ng malapad ang babae. "Laura, my sweet girl." Lumuhod ito at niyakap ng mahigpit ang bata. Halos masakal na ito sa higpit. "I missed you so much. Look what Tita brought for you." Sunod-sunod na pumasok ang mga driver na may bitbit na mga malalaking shopping bag, puno ng mga laruan at damit. Ang mga regalo ay tila walang katapusan. "Sino siya?" Bulong ni Patricia sa isang kasamahan, si Manang Sonia, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. "Siya si Ma'am Isabela, Patricia," sagot ni Manang Sonia, ang boses ay mahina. Kapatid siya ng yumaong asawa ni Sir Marcelo. Madalas siya rito, lalo na tuwing naiisip niya ang ate niya. Patricia watched Isabela. Ang ngiti nito ay napakabait, ngunit merong isang bagay sa mga mata nito, isang kislap na tila hindi naaabot ng init ng ngiti. Isang kislap ng pagmamay-ari. Lalo na nang tumingin ito kay Marcelo na noon ay bumaba na rin sa hagdan. "Marcelo," sabi ni Isabela. Tumayo at niyakap si Marcelo, na tila sanay na sanay sa kilos. "How are you? You look tired." "I'm fine, Isabela," matipid na sagot ni Marcelo. Tumingin si Isabela kay Laura, na ngayon ay masayang naglalaro ng mga bagong laruan nito. "Laura seems much better. Ang ganda ng buhok niya." Ang tingin nito ay dumako kay Patricia, na nooy nakatayo sa isang sulok. Isang mabilis na pagsukat, isang matalas na pagtatasa. Biglang nanindig ang balahibo ni Patricia. Parang may pumilipit sa kanyang bituka. Ang pakiramdam na ito ay kilala niya. Ang pakiramdam na may nagmamasid, may naghuhusga. Hindi nagtagal, nagpunta si Isabela sa kusina. Nandoon si Patricia, abala sa paghahanda ng hapunan. "Ikaw pala ang bagong katulong, di ba?" Magiliw na tanong ni Isabela, ngunit ang tinig nito ay may kakaibang lamig. "Opo, ma'am," sagot ni Patricia, yumuko ng bahagya. "Mabuti naman at may nakakatuwang bago rito. Ang tagal na rin kasi naming magkakasama rito. Family na, kung tutuusin." Naglakad si Isabela palibot ng kusina. Tila sinusuri ang bawat sulok. "Alam mo, ang ate ko, napakabait nun. Gusto niya ang lahat ng tao, lalo na ang mga taong may kailangan. Pero marami ring gumaganti ng masama. Kaya dapat mag-ingat ka, lalo na sa bahay na ito. Maraming sekreto." Huminto ito sa tapat ni Patricia, ang mga mata ay nanliit. "At alam ko kung ano ang ginagawa mo. Layuan mo sila." Ang huling mga salita ay ibinulong nito, ngunit kasing talim ng isang punyal. Patricia felt a sudden chill. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ay isang babala. Kinagabihan, sa hapagkainan, isang tensyon ang bumalot sa buong silid. Si Isabela ay patuloy na nagkukwento tungkol sa yumaong kapatid niya, si Elena, at kung gaano ito kabait. Ang bawat kwento ay tila pinaparamdam kay Patricia na siya ay isang tagalabas, isang estranghero na walang lugar sa hapag na yon. "Naalala ko pa," sabi ni Isabela, tumingin kay Marcelo. "Ang ate ko, mahilig sa mga bulaklak. Lagi niyang sinasabi na ang mga magagandang bulaklak ay dapat nasa hardin, hindi sa basurahan. Pero minsan, may mga damo na sumusulpot sa gitna ng mga bulaklak, di ba Marcelo?" Nagkatinginan si Patricia at Marcelo. May bahagyang pagkunot ng noo sa mukha ng amo, ngunit hindi ito nagsalita. Biglang sa gitna ng pag-uusap, kinuha ni Isabela ang kanyang baso ng red wine. Ngunit sa halip na inumin, tila aksidente itong natapon, mismo sa puting uniforme ni Patricia. "Ay nako, pasensya na," sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay walang anumang pagsisisi. "Ang clumsy ko talaga. Pero ang uniforme mo, ang dumi na. Mukha ka tuloy. Walang silbi." Mainit ang alak sa balat ni Patricia,
Ngunit mas mainit ang kahihiyang nararamdaman niya. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng ibang kasambahay na nasa likuran. Ngunit bago pa man niya maidapo ang tingin kay Isabela, may isang kamay na nag-abot sa kanya ng panyo. Isang panyong may burdang letrang M. Marcelo. Tumingin si Marcelo kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay malamig. Okay lang. Patricia, magpalit ka na. Pagkatapos, bumalik ito sa kanyang pagkain, tila walang nangyari. Ngunit ang mabilis na paglingon ni Isabela kay Marcelo, ang biglaang paglamig ng ngiti nito, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Patricia. Ang aksidenteng iyon ay hindi aksidente. Ang panyong iyon ay hindi lamang panyo. Naramdaman ni Patricia ang bigat ng tingin ni Isabela sa kanyang likuran habang papalabas siya ng silid. Hindi lamang sa kanyang dating asawa, siya ngayon nagtatago. Sa loob ng mansyon, may isa pa siyang kalaban. At mas malalim ang ugat ng galit nito. Ang init ng panyo sa kamay ni Marcelo ay nanatili. Kahit patapos na ang hapunan at tahimik na ang mansyon. Isang simpleng kilos, isang maliit na panyo. Ngunit ang bigat ng tingin ni Isabela, nang ibigay niya iyon kay Patricia, ay hindi niya malilimutan. Isang babala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Isang instinct, isang biglaang pagnanais na protektahan ang babaeng iyon sa harap ng tila sadyang paninira ni Isabela. Umupo siya sa kanyang library. Ang baso ng whiskey ay nasa tabi niya, ngunit hindi niya ginalaw. Ang pagdating ni Patricia ay tila nagdulot ng gulo sa perpektong kaayusan ng kanyang buhay. Ang kaayusan na itinayo niya sa ibabaw ng kanyang pighati. Ang ngiti ni Laura, iyon ang bumabagabag sa kanya. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging nakikita niya sa anak ay ang pagtangis at ang malalim na lungkot sa mga mata nito. Ngunit ngayon, sa piling ni Patricia, muli itong ngumiti. Isang hininga ang pinakawalan niya. Siguro, hindi masama ang kaunting liwanag. Makalipas ang ilang araw, unti-unting napansin ni Marcelo ang kakaibang ritmo na nabubuo sa pagitan nila ni Patricia. Kapag nagbabasa siya sa library, may mahinang katok at si Patricia ay nagdadala ng kanyang kape. Tamang-tama ang timpla. Kapag dumaan siya sa hardin, madalas niyang makikita si Patricia na nagtuturo kay Laura kung paano magdilig ng mga halaman at ang tawa ng kanyang anak ay umaabot sa kanya, malambing at totoo. Isang hapon, kinuha ni Marcelo ang isang lumang libro sa tuktok ng estante. Ngunit sa kanyang pag-abot, nadulas ang libro. Akala niya'y babagsak iyon, ngunit mabilis na nahuli iyon ng isang kamay. Sir, ako na po, sabi ni Patricia na biglang lumitaw sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa kanya. Isang mabilis na pagdampi, ngunit naramdaman niya ang init. Nagkatinginan sila. Sa loob ng ilang segundo, ang buong mundo ay tila huminto. Ang mga mata ni Patricia ay malalim at tila mayroong tinatagong kalungkutan, ngunit mayroon ding kakaibang lakas. Mabilis na bumalik si Patricia sa kanyang ginagawa, ang mukha ay bahagyang namula. Si Marcelo naman ay tila naiwan sa isang bubble. Ang init ng pagdampi ng kamay nito ay nanatili sa kanya. Napakainit na pakiramdam. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam ng buhay, pero ang init na yon ay mabilis na napalitan ng lamig nang magsimulang magsalita si Isabela. Marcelo, sabi ni Isabela, isang umaga habang nag-aalmusal sila. Narinig ko ang bagong katulong mo, si Patricia, kagabi. Nakikipag-usap sa telepono. May sinasabi siyang malaking pera at opportunity. Medyo kakaiba, di ba? Napakunot ang noo ni Marcelo. Ano naman ang masama doon, Isabela? May pamilya siya sa probinsya. Natural lang na magpadala siya ng pera. Oo nga naman, sabi ni Isabela, nagkibit balikat. Pero ang tono ng boses niya, parang may pinaplano. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Isabela. Ngunit ang mga salita
ay tila isang maliit na butil ng alikabok na naiwan sa kanyang isipan. Hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Pagkaraan ng 2 araw, habang papalabas si Marcelo sa mansyon, hinarap siya ni Aling Martha, ang mayordoma. Ang mukha nito ay balisa. "Sir Marcelo, nagmamakaawa po ako. Hindi ko na po kaya si Patricia." "Anong nangyari?" tanong niya. Ang boses ay matigas. "Nawawala po ang paborito kong hikaw. Ang bigay pa po sa akin ni Ma'am Elena. At nakita ko po sa basurahan, malapit sa kwarto ni Patricia ang isang maliit na bag na may tatak na De Villa Jewelry." Biglang nanlamig si Marcelo. Ang mga salita ni Isabela, ang pakiramdam ng panganib. "Aling Martha, sigurado ka ba rito?" "Opo, sir. Nakita ko po ng malinaw. Ang babaeng yan ay walang galang sa mga ari-arian ng ating pamilya." Galit ang naramdaman ni Marcelo. Ang tiwala niya, kahit paunti-unti lang ay nililinlang. "Hanapin mo ang hikaw, Aling Martha. Kapag hindi natin nahanap, kakausapin ko si Patricia." Ngunit kinagabihan, bumalik si Aling Martha. "Sir, nakita ko na po ang hikaw. Nasa ilalim ng unan ko pala." Naramdaman ni Marcelo ang biglang pagluluwag sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pagluluwag. "Kung gayon, ibalik mo yon kay Isabela," sabi niya, "at huwag ka nang magparatang ng walang basihan." Ngunit habang papalabas si Aling Martha, may isang bagay na nagpakulo sa dugo ni Marcelo. Ang mayordoma ay may panyo sa kanyang kamay. Isang panyo na may burdang I. Isabela. Pinlano ito ni Isabela. Ang butil ng alikabok sa kanyang isipan ay lumaki. Naging isang malaking bato. Ang mga mata ni Isabela. Ang mga salita nito. Ang matalas na pagtatasa nito kay Patricia. Nag-aalala siya. Hindi dahil sa mga paratang na ninakawan si Patricia, kundi dahil sa intensyon ni Isabela. Ang pagdating ni Patricia ay hindi lang nagdala ng liwanag kay Laura, nagdala ring ito ng gulo. At sa gulo, may lumalabas na mga anino. Anino ng nakaraan, anino ng mga lihim. Biglang naalala ni Marcelo ang kakaibang takot sa mukha ni Patricia nang sumagot ito ng tawag sa telepono. Ang pangalan na binulong nito. Sino si Patricia? Bakit siya nagtatago? Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang papel. Isang litrato. Isang litratong nakuha niya mula sa basurahan, malapit sa kwarto ni Patricia. Isang litratong ibinabaon ni Isabela doon. Akala niya'y hindi niya mapapansin. Sa litrato, nakangiti si Patricia. Ngunit ang lalaking katabi nito ay may mga matang tila tigre. Ang nangiti nito ay mapanlinlang, puno ng panganib. Sino ang lalaking ito? Ano ang koneksyon niya kay Patricia? Ang mga tanong na ito ay umikot sa kanyang isipan. Isang bagay ang sigurado. Ang babaeng ito, ang simpleng katulong na nagbalik ng ngiti sa kanyang anak, ay may itinatago. At kinakailangan niyang malaman kung ano yon. Ang init ng pagdampi ng kamay ni Marcelo sa kanya ay nanatili sa balat ni Patricia ng maraming araw. Isang maliit na sandali lamang yon sa library. Ngunit ang kanyang puso ay nanatili doon. Mabilis ang pagtibok. Ang init na yon ay sumasabay sa init ng panyo na ibinigay nito sa kanya sa hapagkainan. Isang silent gesture na nagpatunay na mayroon pa ring kabutihan sa loob ng amo. Kahit pa ipilit niyang huwag magkaroon ng nararamdaman para kay Marcelo, kahit pa paulit-ulit niyang ipaalala sa sarili na sila ay galing sa magkaibang mundo, ang mga pader sa kanyang puso ay unti-unting ginigiba ng mga maliliit na kilos nito. Ang mga tingin nito, ang mga salita nito, kahit ang kanyang presensya. Araw-araw, unti-unting lumalabas sa hawla si Laura. Hindi na lamang ito naglalaro mag-isa. Madalas na itong kasama ni Patricia sa hardin o sa kusina. Nagkukwento tungkol sa mga pangarap nito. Ang gintong piluka ay naging permanenteng korona
sa ulo nito. Si Marcelo naman, hindi man direktang nagsasalita, ay palagi niyang nahuhuli na pasulyap-sulyap sa kanila. Minsan, nahuhuli rin niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito, isang nangiting hindi na puno ng lungkot. Ngunit ang presensya ni Isabela ay isang ulap na laging nakabitin sa kanilang lahat. Ang matatalim nitong tingin, ang mga patutsada, at ang biglaang pagkawala ng mga maliliit na bagay sa mansyon na bigla namang natatagpuan sa mga lugar na malapit sa gamit ni Patricia. Alam ni Patricia na may masamang balak si Isabela, ngunit ang pagdating ni Rico sa kanyang buhay ang mas kinatatakutan niya. Hindi niya kayang iwan ang mansyon, hindi niya kayang iwan si Laura, kaya't kailangan niyang maging matatag. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang kulog at kidlat ay nagpapayanig sa buong mansyon. Sa gitna ng bagyo, narinig ni Patricia ang malakas na iyak ni Laura mula sa silid nito. Mabilis siyang tumakbo. Pagdating niya sa silid, nakita niya si Laura na nakayuko sa kanyang kama, umiiyak at nilalamig. "Laura, anak," sabi ni Patricia, niyakap ang bata. "Tahan na, nandito si Ate Patricia." Ngunit si Laura ay nanginginig. Ang kanyang balat ay mainit na mainit. Lagnat. "Patricia! Si Laura!" Biglang pumasok si Marcelo. Ang muka ay balisa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong takot sa mga mata ng amo. Hindi ang takot ng isang mayaman na mawalan ng ari-arian. Ang takot ng isang ama na mawalan ng anak. "Kailangan natin siyang punasan. Kumuha ka ng tubig at bimpo." Utos ni Marcelo, ang boses ay nangangatal. Agad namang kumilos si Patricia. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Sama-sama silang gumalaw ni Marcelo. Punasan ang noo, ang mga bisig, ang mga paa ni Laura. Ang mga kamay nila ay nagtatagpo. Ang mga mata ay nagtatagpo. Sa bawat pagod na kilos, naramdaman niya ang matinding pag-aalala ni Marcelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit buong pagmamahal nitong hinahaplos ang noo ng anak. Oras ang lumipas. Nang humina ang bagyo sa labas, humina na rin ang lagnat ni Laura. Nakatulog ito sa gitna nila, payapa ang paghinga. Pagod ngunit nakahinga na sila ng maluwag. Umupo sila sa sahig, sa tabi ng kama ni Laura. Ang mga balikat ay magkadikit. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong at ang payapang paghinga ng bata. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," bulong ni Marcelo. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang tingin nito ay nakatuon kay Laura, ngunit ang init ng mga salita ay tila para sa kanya. Napakagatlabi si Patricia. Hindi siya makasagot. Ang lamig ng kamay ni Marcelo ay muling dumampi sa kanyang pisngi. Inalis ang isang hibla ng buhok na basa sa kanyang pawis. Dahan-dahan, lumapit ang mukha ni Marcelo sa kanya. Hindi ito humingi ng pahintulot. Hindi ito nagtanong. Ang mga mata nito ay punong-puno ng damdamin. Isang pagod, isang pag-asa, at isang bagay na mas malalim pa. At pagkatapos, dumampi ang mga labi ni Marcelo sa kanya. Isang mainit, malalim, at nagtatagal na halik. Hindi isang mabilis na pagdampi, kundi isang paghahanap. Isang paghahanap sa pag-asa, sa kapayapaan, sa koneksyon na pareho nilang kailangan. Tumugon ang kanyang puso. Ang lahat ng mga pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang halik. Ang lahat ng pag-iingat, ang lahat ng takot. Sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng labi ni Marcelo, ang bigat ng pag-iral nito, at ang pag-asa ng isang bagay na imposible. Nang bumitaw si Marcelo, humihingal si Patricia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ang kanyang puso ay nagwawala. "Sir, hindi po tama ito," bulong niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng babala, ngunit ang kanyang puso ay nananabik. Ngunit bago pa man makasagot si Marcelo, isang malakas na tunog ang narinig mula sa pinto.
Tumingin silang dalawa. Nakatayo si Isabela sa bukana ng pinto. Ang kanyang mukha ay baluktot sa purong galit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, nakatingin sa kanila. Parang isang bomba ang sumabog. Ang lahat ng kapayapaan, ang lahat ng pag-asa, ay biglang nawala. Napalitan ng isang mapanganib na tensyon na biglang bumalot sa silid. Ang naging halik. Parang isang panaginip na mabilis na naglaho nang makita ni Marcelo ang mukha ni Isabela. Ang galit nito ay kasing tindi ng kidlat na gumuhit sa labas. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang determinasyon na magwasak. Tumayo si Isabela sa bukana ng pinto. Ang dibdib ay umaalon sa tindi ng kanyang damdamin. Paano mo nagawa yan, Marcelo? Ang boses nito ay may bahid ng sakit at pagtataksil, ngunit mayroon ding matinding pait. Sa harapan ng bata, sa silid pa ng ate ko. Mabilis na tumayo si Marcelo. Ang kanyang isip ay nagtatangkapang ipagtanggol ang hindi maipagtanggol. Isabela, hindi ito ang iniisip mo. Hindi ang iniisip ko. Putol ni Isabela lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay matitindi. Parang isang hukom na humaharap sa isang kriminal. Nakita ko ang lahat. Ang babaeng ito. Isang katulong. Isang hamak na katulong na sinusubukan kang paikutin. Tama na, Isabela. Utos ni Marcelo. Ang boses ay naging matigas. Hindi mo naiintindihan. Hindi naiintindihan? Biglang tumawa si Isabela, isang mapait at halos baliw na tawa. Ako ang hindi nakakaintindi. Kung gayon, ikaw ang hindi nakakaintindi, Marcelo. Hindi mo naiintindihan kung sino ang nasa harap mo. Ang babaeng iyan ay walang iba, kundi isang manghuhutot. Ginagamit lang niya ang anak mo. Ginagamit lang niya ang kalungkutan mo. Wala kang alam, sabi ni Marcelo, na ngayon ay galit na rin. Ang pagtatanggol kay Patricia ay tila isang instinct. Tumingin si Isabela kay Patricia, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kama ni Laura. Ang mukha ay putlang-putla. Ang mga mata ay puno ng takot. Ang walang alam ay ikaw, Patricia. At sana'y huwag kang masyadong umasa. Dahil ang posisyon ng ate ko, hinding-hindi magagawa ng isang tulad mo. Pagkatapos, tumingin muli si Isabela kay Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sumama ka sa akin. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na hindi dapat marinig ng sinuman, lalo na ng babaeng yan. Nag-aalangan si Marcelo. Ngunit ang bigat ng galit sa mukha ni Isabela ay tila isang magnetic force. Sinundan niya ito palabas ng silid. Dinala siya ni Isabela sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo, isang silid na bihirang gamitin. Isinara nito ang pinto. Anong problema, Isabela? Tanong ni Marcelo. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng tensyon. Bakit mo kailangan gawin ito? Huminto si Isabela. Tumalikod ito sa kanya. Ang mga balikat ay nanginginig. At pagkatapos, nagsimula itong umiyak. Malakas. Totoo. Hindi ko na kaya, Marcelo, sabi ni Isabela sa pagitan ng mga hikbi. Ang tindi ng sakit. Sa loob ng halos 1 taon, tinago ko ito. Para sa'yo. Para kay Laura. Lumapit si Marcelo. Anong sinasabi mo? Humarap si Isabela. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Ngunit may kakaibang kinang. Ang ate ko, hindi aksidente ang pagkamatay niya, Marcelo. Nanlamig si Marcelo. Parang may pumiga sa kanyang puso. Ano? Sinadya niya, sabi ni Isabela, nagpapahid ng luha. Sinadya ni Elena ang aksidente. Dahil ayaw na niyang mabuhay. Biglang umalingaw-ngaw sa isipan ni Marcelo ang nakaraang taon. Ang walang humpay na sisihin sa sarili. Ang pag-aakalang siya ang may kasalanan. Sinungaling ka. Bulong niya, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi ako sinungaling. Sigaw ni Isabela. May nilabas itong isang maliit na diary
mula sa kanyang bag. Basahin mo! Basahin mo ito! Ito ang diary niya. Ang huling mga pahina. Sinusulat niya rito ang lahat ng nararamdaman niya. Kinuha ni Marcelo ang diary. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang huling mga pahina. Sulat kamay ni Elena. Ang kanyang Elena. January 15. Sobrang bigat. Ang dilim ng mundo. Hindi ko na kaya ang sakit. Ang pakiramdam na wala akong silbi. Marcelo, Laura, patawarin niyo ako. January 16. Ang tindi ng lungkot. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong magpahinga. Ayoko nang maging pabigat. Ang mga salita ay tumagos sa kanya. Mas matalim pa sa pinakamatalim na kutsilyo. Ang kanyang asawa. Ang kanyang minamahal na Elena. Nagpakamatay? Hindi. Hindi maaari. No. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ito totoo. Nagpapanggap ka lang. Nagpapanggap? Umiling si Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sinadya kong itago ito para hindi ka masaktan, para hindi mo sisihin ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Pero sa tuwing nakikita kitang malungkot, sa tuwing nakikita kitang sinisisi ang sarili mo, nasasaktan ako. Kinuha ni Isabela ang kamay ni Marcelo. Iniisip kong magsisimula ka ulit. Hahanap ng bagong pag-asa. Pero heto ka. Nakikipaghalikan sa isang katulong. Isang taong hindi mo kilala ang tunay na ugali. Isang taong ginagamit ka lang sa iyong kahinaan. Ang utak ni Marcelo ay nagulo. Ang mga salita sa diary. Ang pagtataksil na inilalarawan nito. Ang mukha ni Patricia, ang halik. Ang mga salita ni Isabela na nagbibigay linaw sa lahat. Ang pagtataksil ni Elena. Ang pagkukunwari ni Patricia. Ang pagiging tanga niya. Bumagsak si Marcelo sa upuan. Ang diary ay nasa kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Mas masakit pa kaysa dati. Ang lahat ng kanyang pagtatago sa sakit. Ang lahat ng kanyang pagprotekta kay Laura. Ang lahat ng kanyang pag-iwas sa pagmamahal. Ito ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na ang kanyang asawa ang gumawa. At ngayon, ang babaeng ito, si Patricia, naramdaman niya ang isang galit. Isang galit na naglalagablab. Galit sa sarili niya. Galit kay Elena. At galit sa babaeng iyon na sinusubukang sadyain ang kanyang kapighatian. Tumingin si Isabela kay Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nanalo. At ngayon, ang babaeng iyan ay sinusubukang kunin ang lugar niya gamit ang kahinaan mo. Huwag kang magpaloko, Marcelo. Hindi siya totoo. Hindi siya ang sagot sa kalungkutan mo. Marcelo looked at Isabela. A cold, hard glint in his eyes. Ang kanyang puso ay nababalutan ng yelo. Ang kanyang isip ay puno ng lason. Ang nangiti ni Laura, ang tawa ni Patricia, ang halik, ang lahat ay kasinungalingan. Ang lahat ay panlinlang. Ibinaba ni Marcelo ang diary. Ang mga mata ay nakatingin sa kung saan. Walang emosyon, walang init. Ang init ng halik ni Marcelo ay nananatili pa rin sa mga labi ni Patricia, ngunit ang init na yon ay mabilis na napalitan ng isang matinding lamig. Ang tingin ni Isabela sa pinto, ang purong galit at panalo sa mga mata nito, ay tila isang propesiya ng mangyayari. Kinabukasan, ang lahat ay tila nagbago. Si Marcelo, na dati pasulyap-sulyap sa kanya at kay Laura, ay umiiwas na ngayon sa kanyang mga tingin. Ang bawat salita nito ay matipid, malamig at walang emosyon. Kung dati may pahiwatig ng pagiging malambot sa boses nito, ngayon ay puro yelo na. Kapag naghahanda siya ng almusal, hindi na ito umuupo sa hapagkainan. Sa halip, kumakain ito sa opisina. Kung minsan naman, nakikita niya itong bumaba, ang mga mata ay namumula. Tila hindi natutulog. Sir Marcelo, kape po ninyo. Tanong niya isang umaga habang nag-aalangan na
Inilalapag ang tasa sa tabi nito. Salamat! Matipid na sagot ni Marcelo. Hindi man lang tiningnan ng kape o siya. Ang tingin nito ay nakatuon sa isang dokumento sa mesa. Naramdaman ni Patricia ang kirot sa kanyang dibdib, parang may pumipiga sa kanyang puso. Ano ang nangyari? Ano ang sinabi ni Isabela sa kanya? Si Isabela naman ay tila isang reyna na ngayon sa mansyon. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagmamalaki. Hindi na nito kailangan magkunwari na mabait. Patricia, tawag nito isang hapon habang nag-aayos ng mga bulaklak si Patricia sa sala. Hindi ganyan mag-ayos ng bulaklak. Mas maganda kung ganito. Kinuha nito ang florera mula sa kamay ni Patricia at sinadya nitong ibagsak sa mesa ang ilang petals ng bulaklak. Napakabagal mo pa rin, sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Baka kailangan mo ng karagdagang training o baka hindi ka lang talaga angkop sa bahay na ito. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa harap ni Marcelo na nakaupo lang sa sofa, nagbabasa ng dyaryo. Hindi ito nagsasalita, hindi ito kumikilos, tila bingi at bulag sa lahat ng nangyayari. Isang araw, habang naglilinis si Patricia sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Marcelo at Isabela mula sa kanyang opisina. Hindi niya intensyong makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay malakas. Marcelo, nakita mo na ba? Halos hindi na bumangon sa kama si Laura. Hinahanap niya pa rin ang babaeng iyon, sabi ni Isabela. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sinasabi ko na nga ba, she's preying on your grief, on Laura's innocence. Ang mga tulad niya, mapagsamantala. Tama na, Isabela. Mahina ang boses ni Marcelo, ngunit may bigat. Hindi, Marcelo. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Nakikita ko ang sakit mo. Ang pag-asa mo sa kanya ay mali. Ang pag-asa niya ay sa pera mo. Hindi mo ba nakikita? Ang mga tulad niya, gumagawa ng paraan para makapasok sa buhay ng mga mayayaman, para makinabang. Parang may pumukpok sa puso ni Patricia. Manghuhot-hot. Mapagsamantala. Ang mga salita ay tumagos sa kanya, mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit bago pa man niya maidapo ang tingin, narinig niya ang biglaang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang umalis, nagkunwari na naglilinis sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang sakit, ang pagkabigo, ang pakiramdam na hindi siya pinaniniwalaan. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, nakaupo si Patricia sa kanyang silid, malalim ang iniisip. Ang kanyang cellphone ay biglang nagring. Isang unknown number, nag-aalangan siyang sagutin, ngunit kailangan. Hello? Patricia, my love, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses na yon, ang boses ni Rico. Akala ko ba, makakatakas ka sa akin? Akala ko ba, hindi kita mahahanap? Nanginginig ang mga kamay ni Patricia. Ano ang gusto mo? Simple lang, pera, at ikaw. Alam ko kung nasaan ka. Alam kong nasa isang malaking bahay ka. Bakit hindi mo ako isama dyan? O kaya, ipadala mo sa akin ang pera. Kung hindi, well, baka kailangan kong bisitahin ka dyan at siguradong hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Pinatay ni Rico ang tawag. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Patricia. Ang kanyang mundo ay gumuho. Narito si Rico. Narito siya. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot kay Rico, kundi dahil sa kanyang pag-aalala para kay Laura. Kung malalaman ni Rico ang lahat, kung makapasok siya sa mansyon, mapapahamak si Laura, mapapahamak si Marcelo. Sa loob ng gabi, hindi siya makatulog. Ang mga boses ni Marcelo at Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga banta ni Rico ay tila isang soundtrack ng kanyang mga bangungot. Nag-iisip siya ng paraan. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilayo si Rico sa mansyon. Kailangan niyang protektahan si Laura. Ngunit paano? Kinaumagahan, habang nagdidilig si Patricia ng mga halaman sa hardin, may biglang sumigaw mula sa labas ng gate.
Patricia, lumabas ka dyan. Alam kong nasa loob ka. Napalingon si Patricia. Ang mga kasambahay ay nagtipon sa gate. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Si Rico. Naroon siya. Nakatayo sa labas ng gate. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagmamayari. Nakahawak ito sa mga barandilya ng gate. Sinusubukang buksan yon. Patricia, lumabas ka dyan. Kung hindi, sisirain ko ang buong mansyon na ito. Alam kong may itinatago ka dyan. Mayroon kang Marcelo, di ba? Nagsimulang magbulungan ang mga kasambahay. Ang mga tingin nila ay dumapo kay Patricia, puno ng pagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Marcelo. Ang kanyang mukha ay matigas at seryoso. Tumingin siya kay Rico at pagkatapos ay dumako ang tingin niya kay Patricia. Ang mga mata ni Marcelo ay puno ng hinala. Ang mga salita ni Isabela, ang litrato, ang lahat ay tila konektado. Ang babaeng ito, ang lahat ng kabutihan nito ay tila isang maskara lamang. Naramdaman ni Patricia ang bigat ng tingin ni Marcelo. Hindi na galit, isang malalim na pagkabigo, isang pagtataksil. Napakagat-labis si Patricia. Walang siyang magagawa, walang siyang maipaliwanag. Hindi niya kayang ilagay sa panganib si Laura. Ang sigaw mula sa labas ng gate ay sumira sa katahimikan ng mansyon. Patricia, lumabas ka dyan! Alam kong nasa loob ka. Hindi na kailangan pang magtanong ni Marcelo. Ang mga salita ni Isabela, ang litrato sa basurahan, ang takot sa mukha ni Patricia. Ang lahat ay tila bumubuo ng isang malinaw na larawan. Isang larawan ng isang babaeng mapanlinlang. Lumabas siya ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay matitigas. Nakita niya si Rico, ang lalaking nasa litrato, nakatayo sa labas ng gate. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at isang uri ng pagmamayari na nagpakulo sa dugo ni Marcelo. Sino ka? Matigas na tanong ni Marcelo kay Rico. Ako! Tumawa si Rico, isang mapanuyang tawa. Ako ang asawa niya at narito ako para bawiin ang akin. Bumalik ka na rito, Patricia. Asawa? Ang salitang yon ay tumagos sa kanya. Mas masakit pa sa anumang balita tungkol sa pagtataksil ni Elena. Ang lahat ng nararamdaman niya para kay Patricia, ang pag-asa, ang init, ang koneksyon, ay tila isang malaking kasinungalingan. Tumingin si Marcelo kay Patricia na ngayon ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mukha ay putlang-putla. Ang mga mata ay puno ng luha. Totoo ba yan, Patricia? Tanong ni Marcelo. Ang boses ay mababa at puno ng pagkabigo. May asawa ka? Hindi sumagot si Patricia. Yumuko lang ito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Ang sakit ay kumalat sa kanyang dibdib. Isang sakit na hindi galit. Isang sakit ng pagtataksil na lumalim sa puso niya. Lumayo ka rito. Utos ni Marcelo kay Rico. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi mo siya pwedeng saktan. Hindi siya aalis sa bahay na ito. Aba, nagpapatawa ka ba? Sigaw ni Rico. Pinoprotektahan mo ang asawa ko? Siya ang may utang sa akin at hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakukuha. Bumalik si Marcelo sa mansyon, hinawakan ang braso ni Patricia at dinala ito sa kanyang opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng galit. Ipapaliwanag ko po, sir, mahinang sabi ni Patricia. Ang boses ay nanginginig. Wala nang kailangang ipaliwanag, sabi ni Marcelo, umupo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang checkbook. Alam ko na ang lahat. Hindi po, sir. May kasama po siya. Pilit na paliwanag ni Patricia. Kahit na, putol ni Marcelo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang katotohanan ay may asawa ka at tinago mo ito sa akin. Ang katotohanan ay pumasok ka sa buhay namin sa isang kasinungalingan at ang katotohanan ay may ginagamit kang tao para sa iyong sariling kapakanan. Sumabog sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni Isabela.
ang pagtataksil, ang pagsasamamantala, ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang damdamin ay tila isang malaking kalokohan. Ang babaeng ito ay hindi naiiba sa ibang tao. Ang lahat ay gumagamit ng pera at kahinaan. Magkano ang kailangan mo, Patricia? Tanong ni Marcelo. Sinulatan ng tseke. Para layuan mo kami. Layuan mo si Laura. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Sir, ito ang huling pagkakataon na babayaran ko ang mga kasinungalingan. Kumuha ka ng perang ito at umalis ka. Huwag ka nang magpakita sa akin o sa anak ko, kailanman. Inabot niya ang tseke kay Patricia. Isang tseke na may malaking halaga. Sapat para simulan ulit ang buhay nito. Sapat para kalimutan siya. Nanginginig ang mga kamay ni Patricia habang kinukuha ang tseke. Tiningnan niya ang halaga. Tiningnan niya si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. At pagkatapos, isang bagay ang nagpabigla kay Marcelo. Hiniwa ni Patricia ang tseke. Hindi. Hiniwa niya yon sa gitna. Sa harap niya, ang mga piraso ng papel ay bumagsak sa sahig. Parang mga piraso ng kanyang puso. Ang kabutihan ay hindi nabibili, sir. Sabi ni Patricia, ang boses ay matatag ngunit basag. At ang pagmamahal, lalong hindi. Tinalikuran niya si Marcelo. Walang salita. Walang paliwanag. Naglakad ito papalabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na tumatama sa puso ni Marcelo. Naiwan si Marcelo, nag-iisa sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga piraso ng tseke. Ang kanyang puso ay nanlamig. Ginawa niya. Pinapaalis niya ang babaeng iyon. Ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang anak. Bigla, narinig niya ang malakas na iyak mula sa itaas. Papa! Papa! Si Ate Patricia! Bakit po siya umaalis? Nagtatakbo si Marcelo palabas ng opisina. Tumungo sa silid ni Laura. Nakita niya ang kanyang anak, umiiyak, at nakahiga sa kama. Ang gintong piluka ay nasa sahig. Laura, anak, ano ka ba? Sabi ni Marcelo, niyakap ang kanyang anak. Ayoko na po. Ayoko na. Gusto ko si Ate Patricia. Gusto ko si Ate Patricia. Naramdaman ni Marcelo ang init ng lagnat sa balat ni Laura. Bumalik ang kanyang sakit. Bumalik ang kanyang takot. Mabilis na tumawag siya sa doktor. Dumating ang doktor at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ito. Ang muka ay seryoso. Marcelo, sabi ng doktor, ang kalagayan ni Laura ay hindi maganda. Ang kanyang immune system ay humina. At ang kanyang espiritu, mas lalo siyang lumalaban. Kailangan niya ng pag-asa, ng kasama. Ginagawa ko ang lahat, doktor, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay desperado. Marcelo, ang gamot ay hindi sapat. Ang isang pasyenteng lumalaban sa sakit ay nangangailangan ng emosyonal na suporta, lalo na ang isang bata. Kailangan niya ng liwanag, ng pagmamahal. Pagmamahal. Tumingin si Marcelo sa walang buhay na silid ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang pagtatago sa sakit. Ang lahat ng kanyang pagprotekta. Ito ba ang nagawa niya? Ito ba ang nagtulak kay Laura sa bingit ng kamatayan? Patricia. Ang babaeng iyon. Bigla, lumabas si Patricia sa kanyang isipan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ang mga salita nito, ang kabutihan ay hindi nabibili, sir. At ang pagmamahal, lalong hindi. Kinuha ni Marcelo ang mga piraso ng tseke na nasa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng sobra. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Hinanap si Patricia. Ngunit huli na ang lahat. Wala na ito. Ang kalsada ay walang tao. Ang hangin ay malamig. Bumalik siya sa mansyon. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Pumasok siya sa silid ni Patricia.
Walang gamit. Walang kahit ano. Tanging isang maliit na journal ang naiwan sa ilalim ng unan. Isang maliit na libro. Binuklat niya iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may bumulong sa kanya na basahin yon. Ang maliit na journal ay tila isang bukas na sugat sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bigat nito ay higit pa sa bigat ng pinakamahal na libro sa kanyang library. Ito ang natitirang piraso ng Patricia. Binuklat ni Marcelo ang unang pahina. Sumalubong sa kanya ang sulat kamay ni Patricia. Malinis, simple, ngunit may kakaibang lambing. March 15, dumating ako sa mansyon ng mga De Villa. Malaki, maganda, pero malamig. Parang wala itong buhay. March 20, nakita ko si Laura. Ang liit niya, ang putla, ang lungkot ng mga mata niya. May sakit siya at walang buhok. Naalala ko ang pamangkin ko na namatay sa cancer. Gusto ko siyang yakapin, pero bawal. Bawat pahina ay isang sulyap sa puso ni Patricia. Hindi niya nakita ang anumang pahiwatig ng pagiging mapagsamantala. Walang plano para sa pera. Tanging awa. Tanging pagmamahal. April 5. Binilan ko siya ng wig. Alam kong mali. Alam kong galit si Sir Marcelo. Pero sa wakas, nakita ko siyang ngumiti. Ang ngiting iyon, sir. Sana nakita ninyo. Ang ganda. Lumunok si Marcelo. Nakita niya. Ang ngiting iyon ang nagpabago sa lahat. April 10. Unti-unti kong nakikilala si Sir Marcelo. Mukhang matigas sa labas, pero may sakit sa loob. Alam kong nagdudusa siya. Parang ako. Parang kaming dalawa. April 25. May tumawag sa akin. Si Rico. Hinahanap niya ako. Kailangan kong manatili rito. Kailangan kong maging malakas para kay Laura. Kailangan ko ng proteksyon. Ang mansyon na ito ang nag-iisang ligtas na lugar. Ang mga mata ni Marcelo ay nanlaki. Si Rico, ang lalaking iyon, ang kanyang dating asawa. Biglang, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang takot sa mukha ni Patricia, ang kanyang pagiging tahimik. Hindi ito pagtatago ng kasinungalingan. Ito ay pagtatago ng sakit. Pagprotekta sa sarili. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Nagkamali siya. Hinusgahan niya si Patricia ng walang sapat na kaalaman. May 10. Ang halik. Hindi ko alam kung tama. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ang init. Ang pag-asa. Pero alam kong imposible. Mayroon si Sir Marcelo na nakaraan. At mayroon akong nakaraan. Pareho kaming may mga sugat na kailangan pang hilumin. Ang huling entry ay may petsang kahapon. Ang diary ay bumagsak sa kanyang kandungan. Ang mga mata ni Marcelo ay puno ng luha. Naniwala siya sa mga kasinungalingan ni Isabela. Naniwala siya sa kanyang sariling takot. May kining ang pinto. Si Manong Lito, ang matandang hardinero, ay nakatayo doon. Sir Marcelo? Tanong ni Manong Lito. Ang boses ay mahina. May gusto lang po sana akong ibigay sa inyo. Matagal ko na po itong hawak. Ang sabi po ni Ma'am Elena, ibigay ko lang daw po sa inyo kapag handa na kayong magpatawad sa sarili ninyo. Inabot ni Manong Lito ang isang luma at kulubot na sobre kay Marcelo. Kinuha yon ni Marcelo. Ang sulat kamay ni Elena sa sobre. Binuklat niya yon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mahal kong Marcelo, kung nababasa mo ito, siguro ay wala na ako. Alam kong nasasaktan ka. Alam kong sinisisi mo ang sarili mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi mo kasalanan. Nagtatago ako ng isang sikreto, Marcelo. Isang sikreto na matagal ko nang kinikimkim. Simula nang ipanganak ko si Laura, may kung anong dilim na bumabalot sa akin. Postpartum depression, sabi ng doktor. Pero nahihiya akong sabihin sa'yo. Ayokong maging pabigat. Ang araw ng aksidente. Nagpapunta ako sa isang psychiatrist. Nagmamadali akong bumalik para sabihin sa'yo ang lahat, para humingi ng tulong. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling beses nating magkakasama. Hindi ko sinadya ang aksidente, Marcelo. Hindi ko sinadya.
Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko si Laura. Pero ang dilim sa aking isipan ay napakabigat. Gusto kong gumaling. Gusto kong lumaban para sa inyo. Pakiusap, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka may kasalanan. At huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Hayaan mong magmahal ka ulit. Hayaan mong mabuhay ka ulit para kay Laura. Para sa sarili mo. Huwag kang matakot sa kaligayahan. Ito ang huling hiling ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Marcelo. Palagi. Elena. Nahulog ang sulat mula sa nanginginig na mga kamay ni Marcelo. Ang diary ni Patricia. Ang liham ni Elena. Ang lahat ng kanyang takot. Ang lahat ng kanyang galit. Ang lahat ng kanyang pighati. Ito ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na sinadya ni Isabela. Hindi nagpakamatay si Elena. Lumalaban siya at hindi siya mapagsamantala, Isabela. Ang galit ay bumalik kay Marcelo. Ngunit ngayon, hindi ito galit na walang direksyon. Ito ay galit na puno ng layunin. Tinawagan niya ang kanyang abogado, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol kay Isabela. Utos niya. Lahat. Ang kanyang mga transaksyon sa bangko. Ang kanyang mga koneksyon. Lahat ng kanyang galaw sa nakaraang taon. Ngayon din, isang bagong laban ang naghihintay kay Marcelo. Hindi para protektahan ang kanyang pighati, kundi para protektahan ang kanyang puso. At para hanapin ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ang galit ay isang apoy na naglalagablab sa kalooban ni Marcelo. Ngunit sa labas, siya ay kalmado at mapanganib. Wala ng sakit, wala ng pighati. Tanging determinasyon, nag-aalala si Isabela. Nararamdaman niya ang kakaibang pagbabago kay Marcelo. Ang biglaang pagiging tahimik nito. Ang matalim nitong tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Marcelo? Sabi ni Isabela isang umaga habang nag-aalmusal silang dalawa. Si Laura ay nasa silid pa, mahina ang katawan. Bakit ka biglang tahimik? May problema ba? Mayroon, sagot ni Marcelo. Ang kanyang boses ay malamig. May problema tayo, Isabela. Ang ngiti ni Isabela ay naging pilit. Ano naman yun, mahal? Ang katotohanan, sabi ni Marcelo. Inilapag ang kanyang tinidor. Ang tunog ng metal sa plato ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid at ang matagal mo nang tinatago. Biglang namutla si Isabela, ngunit mabilis itong nagpanggap. Ano ang sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap, sabi ni Marcelo, tumayo. Ang kanyang presensya ay malakas at nagbabanta. Alam ko na ang lahat. Alam kong sinadya mong sirain ang buhay namin. Alam kong ginamit mo ang pagkamatay ng ate mo para sa iyong sariling kapakanan. Ngumiti si Isabela, isang pilit na ngiti. Marcelo, nagiging delusional ka na. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang abogado ni Marcelo, si Atty. Ramirez, kasama ang 2 tauhan ng security. Atty. Ramirez, sabi ni Marcelo, tumango. Ipakita mo sa kanya ang mga ebidensya. Umupo si Atty. Ramirez, inilapag sa mesa ang isang folder. Ma'am Isabela, nakuha namin ang mga financial records ninyo. Malaki ang utang ninyo sa loob ng nakaraang taon. Mayroon din kaming ebidensya na kayo ang nagpadala ng pera sa dating asawa ni Patricia, si Rico, para lang guluhin siya. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Bukod pa rito, patuloy ni Atty. Ramirez, mayroon din kaming testimonya mula sa dating sekretarya ni Ma'am Elena. Kayo raw po ang nagtago ng kanyang appointment sa psychiatrist at pinigilan niyo ang kanyang pamilya na makipag-ugnayan sa kanya. Sinungaling kayo! Sigaw ni Isabela, tumayo. Ang kanyang boses ay nagtaas. Puro kayo kasinungalingan. Ginagamit niyo lang ang lahat para palayasin ako sa bahay na ito. Hindi, sabi ni Marcelo.
Ang kanyang boses ay malamig at malinaw. Ginagamit namin ang katotohanan. At ito ang katotohanan, Isabela, ang ate ko. Hindi siya nagpakamatay. Lumalaban siya sa sakit niya. At ikaw ang nagtago ng lahat. Isabella laughed, isang baliw na tawa. Kung gayon, patunayan mo. Patunayan mo na hindi siya nagpakamatay. Walang makakagawa niyan. Marcelo took out Elena's letter from his pocket. Iniabot niya kay Isabella. Basahin mo. Ito ang huling mga salita niya. Ang katotohanan mula sa kanyang sariling kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Isabella habang kinukuha ang liham. Binasa niya iyon. Bawat salita ay tila isang balang tumatama sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging maputla, ito ay naging pula sa galit. Kasinungalingan, sigaw ni Isabella, pinunit ang liham. Kasinungalingan yan. Ginawa mo lang yan para siraan ako. Para magkaroon ng dahilan para itapon ako. Bakit, Isabella? Tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pighati. Bakit mo ginawa ito? Dahil dapat ako ang minahal mo. Sigaw ni Isabella, ang kanyang boses ay nabasag. Dapat ako. Hindi siya. Hindi ang ate ko. Hindi ang basurerang yon. Tumingin ito sa direksyon kung saan umalis si Patricia. Palagi akong nandyan para sa'yo. Palagi kong inaalagaan si Laura. Ginawa ko ang lahat. Pero siya lang ang nakukuha mo? Ang lihim ni Isabella ay lumabas. Ang kanyang inggit. Ang kanyang pagmamay-ari. Ang kanyang pagkamuhi. Napakababaw mo, Isabella, sabi ni Marcelo, umiling. Ang lahat ng ito ay para lang sa inggit mo? Sa pera? Hindi lang pera. Sigaw ni Isabella, ang mga mata ay puno ng luha. Gusto ko ang buhay mo. Gusto ko ang pagmamahal mo. At kukunin ko yon. Kailangan kong kukunin yon. Wala kang makukuha, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Wala ka ng koneksyon sa pamilya ko. Ngayon, lumabas ka na sa bahay na ito at hinding-hindi ka na makakatapak sa mansyon na ito. Kailanman. Tumingin si Isabella kay Marcelo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataksil. Huwag mong kalimutan, Marcelo. Hindi mo pa rin siya kilala. Ang babaeng yan. Mayroon siyang sariling kadiliman at sisirain ka niya. Ngunit wala nang naririnig si Marcelo. Wala na siyang pinaniniwalaan sa mga kasinungalingan ni Isabella. Ilabas ninyo siya. Utos ni Marcelo sa mga security. Walang nagawa si Isabella kundi ang kaladkarin palabas ng mansyon, patuloy na sumisigaw at nagbabanta. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumayo hanggang sa mawala sa katahimikan. Naiwan si Marcelo, nag-iisa sa hapagkainan, sa harap ng folder na puno ng katotohanan. Ang kanyang puso ay puno ng pagod. Pagod sa lahat ng kasinungalingan. Pagod sa lahat ng sakit. Ngunit mayroon ding isang uri ng kalayaan. Ang katotohanan ay nagpalaya sa kanya. Ang liham ni Elena. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya kasalanan. At si Patricia, ang babaeng iyon, ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Ang nag-iisang tao na nagbalik ng ngiti sa kanyang anak. Ang nag-iisang tao na kanyang pinagkamalan. Napakagatlabi si Marcelo. Kailangan niyang hanapin si Patricia. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ibalik ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya. Manong Lito. Sabi ni Marcelo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hanapin mo si Patricia. Ngayon din, kung nasaan siya, hanapin mo. Ang bawat oras ay tila isang araw para kay Marcelo. Ang mansyon ay tahimik. Ngunit ang kanyang isipan ay maingay. Ang mukha ni Laura ay nanatili sa kanyang isipan. Payat, malungkot, at naghahanap ng isang taong hindi na niya kayang ibalik.
Si Manong Lito ay bumalik makalipas ang ilang oras. Ang mukha ay pagod, ngunit may bahagyang nangiti. Sir Marcelo, nakita ko na po siya, sabi ni Manong Lito. Nagtatrabaho po siya sa isang maliit na karinderya sa kabilang bayan. Mukha pong hirap na hirap. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Marcelo sa kanyang dibdib. Pinatrabaho niya ng ganoon si Patricia. Siya ang may kasalanan. Salamat, Manong Lito, sabi ni Marcelo. Ako na ang pupunta. Walang pag-aaksaya ng oras, nagmaneho si Marcelo papunta sa karinderya. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay puno ng pangamba. Paano kung ayaw na siyang makita ni Patricia? Paano kung huli na ang lahat? Nang dumating siya sa tapat ng karinderya, nakita niya ito. Si Patricia, nakasuot ng simpleng uniforme, nagtatrabaho ng walang pahinga. Payat ito, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng dating ningning. Bumaba si Marcelo sa kanyang kotse. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Hindi na siya ang mayabang na Marcelo na may kontrol sa lahat. Ngayon, siya ay isang lalaking puno ng pagsisisi at pag-asa. Pumasok siya sa karinderya, huminto ang lahat. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang isang bilyonaryo sa isang simpleng karinderya. Tumingin si Patricia sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlaki. Ang plato na kanyang hawak ay halos mabitawan niya. Sir Marcelo, bulong niya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. Patricia, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Lumabas sila sa karinderya. Tumayo sa tahimik na gilid ng kalye. Ang kanyang puso ay halos hindi na mapakali. Patricia, sabi ni Marcelo. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng paghuhusga ko sa'yo. Yumuko siya, hindi kayang tingnan ang mga mata nito. Naging bulag ako, naging bobo ako, naniwala ako sa mga kasinungalingan ng iba, naniwala ako sa aking sariling takot. At sa huli, nasaktan kita. Naramdaman ni Patricia ang pag-angat ng kanyang kamay. Inabot nito ang kanyang mukha. Huwag po kayong ganyan, sir, sabi ni Patricia. Ang boses ay malambing. Hindi po kayo bulag. Nasasakit lang po kayo. Tumingin si Marcelo sa mga mata ni Patricia. May luha roon, ngunit meron ding pag-unawa. Hindi ko na kaya ang sakit, Patricia, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay basag. Pero hindi ko pala kayang mawala ka. Kailangan kita. Kailangan ka namin ni Laura. Inilabas ni Marcelo ang liham ni Elena mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya kay Patricia. Basahin mo. Ito ang katotohanan. Hindi siya nagpakamatay. Lumalaban siya. At ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling lumaban, kung paano magmahal. Binasa ni Patricia ang liham. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinakawalan ninyo akong dalawa, Patricia, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at pag-asa. Ang liham ni Elena ay nagpalaya sa akin mula sa nakaraan. At ikaw ang nagpalaya sa akin mula sa aking sariling kadiliman. Kinuha ni Marcelo ang mga kamay ni Patricia. Nagulat ito. Bumalik ka sa amin, Patricia, sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi bilang katulong, kundi bilang pamilya. Bilang buhay ko. Nagulat si Patricia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga salita ni Marcelo ay tila musika sa kanyang tainga. Sir Marcelo, bulong niya, ang kanyang puso ay nagwawala. Ako po ay... Hindi na, Sir Marcelo. Putol ni Marcelo, bahagyang ngumiti. Marcelo, at wala nang po. Wala nang sir. Gusto kitang makasama. Gusto kong maging pamilya ka namin. Mahal kita, Patricia. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanya, nagbibigay ng init sa kanyang puso.
ang pagmamahal, ang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin si Patricia kay Marcelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng pag-asa. Niyakap niya si Marcelo, mahigpit. Ang lahat ng kanyang damdamin ay lumabas sa isang yakap. Ang lahat ng kanyang pagmamahal, ang lahat ng kanyang pagnanais na manatili. Mahal din po kita. Marcelo, bulong niya sa balikat nito. Huminga ng malalim si Marcelo. Ang lahat ng kanyang pagod ay tila naglaho. Ang lahat ng kanyang sakit. Tara na, sabi ni Marcelo. Hinawakan ang kamay ni Patricia. Bumalik tayo sa bahay. Naghihintay si Laura.